At eto na nga, mag-bake naman tayo ng sushi. So, hugasan lang natin yung Japanese rice. Ginamit ko dito mga 3 cups. At pagkatapos, ito yung mga ingredients na gagamitin natin. So, sa isang bowl, lagyan lang natin ng 1.5 tablespoon ng sushi vinegar. And then, nilagyan ko rin siya ng 1 teaspoon or 1 tablespoon sugar. Ang ginamit ko dito yung monk fruit sugar. And then, ilagyan ko rin ng 1 teaspoon salt. Haluin lang natin hanggang ma-dissolve yung sugar. And then, lagyan din natin ng sesame oil. And sa isang baking pan, 8x8 ginamit ko. Naglagay ako ng 3 to 4 cups na Japanese rice. And then, ilagay ko yung prepare natin na sushi vinegar. Haluin lang natin at set aside. Sa isang bowl, maglagay ulit tayo ng cream cheese. Half lang yung ginamit ko sa isang pack. Half cup ng Japanese mayo, and ilagay na rin natin yung mga hiniwa nating mango, cucumber, imitation crab at saka yung ating tuna. Mix lang natin sila together. Pwede rin kayong maglagay dyan ng dahon ng sibuyas. Wala ako kaya hindi ko nalagyan. Naglagay din ako ng hot sauce para gusto ko yung medyo maanghang. Masarap kung sriracha, wala akong sriracha. So, naglagay din ako ng nori flakes. At nilagay na rin natin yung mixture natin na cream cheese. And then yung furikake, nilagay ko na rin dyan. In-spread lang. At naglagay din ako dito ng melted cheese. Yung Gouda cheese ang nilagay. And ibe-bake natin yan. Ginamit ko lang air fryer for 12 minutes sa 200 degrees. Ayan. Antayin lang natin siyang mag-melt yung cheese and ready na. So, after 12 minutes, ready na yung ating sushi bake. Nilagyan ko ulit yan ng Japanese mayo and yung hot sauce. At nilagay ko na rin lahat yung mango na natira ko. At lahat ng furikake, binuhos ko na dyan. At nilagyan ko rin siya ng nori flakes. At ayan, ready to eat ng ating sushi bake. Lagyan lang natin ang nori sheet ng isang slice. And pwede na natin siyang tikman. Pwede nyo ring lagyan niya ng egg. Yung iba naglalagay ng egg. Scramble nila yung egg and then hinahalo dun sa cream cheese mixture. And meron din siya dapat na green onions. Pero hindi ako nakabili so hindi ko nalagyan. Isang mangga lang yung nagamit ko dito kasi nagawa ko lang is 8x8 square inch pan. And yung furikake nabili ko lang sa grocery store. Meron kayong makikita sa Japanese section. Ito titikman na natin. Ang kapal ng cream cheese niya. Ang sarap. Try nyo din guys yung recipe na to. Thank you for watching. Follow for more.